At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay konting analysis nga muna tayo sa nangyaring kaganapan dyan kay chapter 1110 at tignan natin yung sinasabing kung sino yung pinakamalakas sa limang 5 elders natin at yung posible magiging tapatan nga dyan na ngayon sa may Eged Island. Pero ayun, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsimula sa title, The Falling Planets. So dito ay iniisip nga ng One Piece community natin kung ito ba ay sinasadya ni Oda o talagang nagkataon lang. Kasi nga, nung sa March 13 nga rin, sa ibang part nga ng mundo natin ay nangyari naman itong ang event na to, itong Normid Meteor Shower. So ito ay sinasabi nga natin ng mga kometa yan, di naman talaga literal na mga planets yan. Pero parang inahalin tulad ngayon yan sa pagdating nga nito ng limang elders natin dyan na sa may Eged Island. So eksaktong-eksakto itong title na ginawa ni Oda kay chapter 1110 at saka itong ang paglapag ng mga 5 elders dyan sa nangyaring meteor shower dito sa totoong buhay sa mundo natin. So may dalawang tinitignan dito sa title natin. Since sa The Falling Planet, so it's either na yan ngayong literal na pag-descend ng mga 5 elders natin o di naman kaya yung simula ng kanilang pagbagsak o yung pagkatalo. At so ayan ay title pa lang tinitis na tayo ni Oda. But then, ay sa pagdating nga ng 5 elders natin, nakita natin na etong si Saint Venus ay gumamit nga siya ng freezing attack dyan naman sa mga pacifistas. At ngayon ay good thing yan para nga dito sa Marines natin. So hindi lang dahil sa nabawasan etong mga pacifistas. Kung hindi, ay kung matatandaan ninyo, di ba nga may Buster Call na dineclare dyan sa may Eged Island. Pero nagiging sagabal nga dyan etong mga pacifistas kasi nga sinisira nila, binabanatan nila yung mga battleships dyan ng mga Marines. So nauudlot itong Buster Call. But now, na since nga yung kalahati ng pacifistas ay na-freeze na ni Saint Venus at yung mga pacifistas na yan currently nakaposition yan dun malapit sa mga shore. Kaya ngayon, possible na magtuloy-tuloy itong Buster Call dito sa may Eged Island. So kaya talagang advantage yan para dito sa side ng mga Marines natin. Pero dito pa rin sa side ni Saint Venus ay di ba nga gumamit siya ng freezing attack. So now, ay may kaparalel yan. At eto nga, yung ginawang atake ni Zoro dyan kay Rob Lucci na kung tawagin ay Hahavahan. So itong pangalan ng atake ni Zoro, yung Hahava, sa Buddhism ay isa yan dun sa kanilang 28 Cold Hells. So dito ay parang sinadya o sinakto talaga ni Oda na etong si Saint Venus gumamit na isang freezing attack o may kinalaman sa cold. Tapos etong si Zoro, ganun rin, yung atake niya may kinalaman din sa cold. Pero ang malupit dito kay Zoro, yung hahaba nga kasi na atake niya, may kinalaman talaga sa hell. So itong si Zoro, yung mga atake niya so far, recently lahat may kinalaman sa hell At ngayon, nakikita nga natin na itong mga 5 elders, lahat sila ay may sa demonyo yung kanilang appearance at saka yung kanilang ability. Pero maliban pa dito, ay sa ibang cover page pa, ay merong interesting na ipinakita na sa atin si Oda. At eto nga yan. So medyo matagal na itong drawing na to ni Oda, yung cover page na yan. So sa may ibang chapters yan. But anyways, ay dito makikita nga natin na dito ay may nag-aapoy nga rin na kabayo. So now, ay ibig sabihin ba nito noon pa man din ay parang hinihint na tayo ni Oda na etong si Zoro talagang kakalabanin niya etong si Saint Venus. Kasi nga, yung parang sinasabi dito, etong nag-aapoy na kabayo, parang ayan, si Saint Venus. At so now, ngayon si Saint Venus nandiyan na sa may Eged Island at etong si Zoro nandiyan nga rin sa may Eged Island. At eto pa, pinagsabay pa ni Oda ipakita etong parang somehow na magkatulad na atake ni Saint Venus at saka nga ni Zoro. Kaya parang eto na nga raw yung time para magtapat na etong dalawa. Pero sa bagay ay noon pa man din ay di ba nga marami ng theory yung nagsasabi na magtatapat yan si Zoro at saka nga itong si Saint Venus kasi nga pareha silang swordsman At so eto yung sa side ni Saint Venus. So ngayon punta tayo kay Saint Mars. So itong si Saint Mars currently ay inaatake niya nga etong Labo Face ngayon. So kasi nga inisip nga nila na dito yung source ng broadcasting ni Dr. Vegapunk.
Pero kung mapapansin nyo nga dun sa manga ay etong si Saint Mars nasa baba niya lang, etong si Sanji habang tumatakbo nga habang bit-bit niya, etong si Dr. Vegapunk. Pero ang kakatuwa nga dito kasi nga 'di ba, etong si Saint Mars lumilipad siya At sa grupo ng Straw Hat natin, etong si Sanji lang yung may ability para nga makatakbo diyan naman sa hangin. So hindi nakakalipad etong si Sanji, pero somehow ay ayan nga nagagawa niya na parang lumipad dahil nga sa kanyang technique, yung sa kanyang pagsipa-sipa ganyan. So kaya ayan, since na nasa ibabaw lang ni Sanji etong si Saint Mars, siya lang yung malapit diyan. Kaya imposible hindi mapansin, makita pa yan ni Sanji boy natin. So kaya nga possible na baka etong dalawa pa yung magkatapat dyan. But then, ay after nga dito kay Saint Mars at saka kay Sanji, ay punta naman tayo dito sa mga higante natin. Kay Dory, kay Brogy, at saka nga kay Saint Jupiter. So dito nakita nga natin yung pag-chop ng dalawa na to dyan sa ulo ni Saint Jupiter. At etong pangyayari na to, nakita na natin yan actually dito nga rin sa may Little Garden. Yung sa unang pagliligtas din ni Dory dyan kay Luffy. So dito nga kasi diba kinain ng dinosaur etong si Luffy kasi nga ang kulit niya pero yun nga, biglang to the rescue dyan etong si Dory, hinati niya etong leg ng dinosaur, kaya yun, nakaligtas ulit dyan, nakalaya etong si Luffy dyan. So ito yung unang encounter ni Luffy dyan sa higanting kay Dory. At now, dito kay chapter 1110, yung reunion nila ay ganito ulit, yung sa pagligtas nga, yung sa pag-chop ng ulo ng dalawang higante na to dyan naman kay Saint Jupiter, at ayun din, kakainin din etong si Luffy dyan. So ang lupit lang talaga gumawa ng eksena neto ni Oda na ibabalik niya yung sa nakaraan pero in a different way, tapos yung mas exciting pa. Pero going back dyan nga sa pagkakachap sa ulo ni Saint Jupiter, ay siguro lahat tayo nag-a-agree dito na hindi pa dyan talo etong si Jupiter. At baka nga possible niyan, kaya niya rin yung sa ability, o meron din siya yung sa ability ni Saturn, yung nakakapag-regenerate ganyan. Pero ang problema nga dito, kung yung ability na to ni Jupiter ay nagre-regenerate tapos yung nagmumultiply pa siya. So kasi nga diba, yung ibang mga uod kapag hinati mo yan o kapag chinap mo sila, yung iba nagmumultiply So possible na ganyan nga rin yung tinataglay na skill tuloy ability nito ni Saint Jupiter. So kapag eto, if ever lang na magkatotoo mangyari, sa tingin ko mahihirapan sila dyan. Kasi nga diba, yung mga may hina nga lang na parami ng parami medyo nakakapagod na So how much more pa dyan sa isang malakas na kalaban tapos dumadami pa. But anyways, ay pagkatapos nga dito kay Saint Jupiter, ay punta naman tayo dito kay Topman. So etong si Topman ay isa nga siyang wild boar. Pero sinasabi nga dito nakamukha niya o kahawig niya etong ang mountain god na tinalo o hinati ni Oden, kung matatandaan ninyo. So etong mountain god cute pa pero etong si Topman ay hindi talagang panlaban yung itsura niya dyan. Pero yun pala, sa ibang myth ay sinasabi etong ang wild boar ay may ability nga na kumain ng apoy. So kaya nga possible na etong si Topman ay kaya niyang kumain ng apoy at the same time ay yung magbuga rin ng apoy. Pero ang tanong nga rito ay di ba nga eto si Topman ay biglang nawala dyan sa may chapter 1110. So hindi naman siya yung actually talaga nawala. Ang nangyari, hindi siya pinakita ni Oda kung ano yung ginagawa niya o yung gagawin niya pagkalapag dyan nga sa may Egghead Island. So unlike doon kay Saint Venus, kay Jupiter at saka nga kay Mars, ay di ba nga umatake, sumugod kagad sila Pero etong si Topman ay wala tayong nakita. So kaya posible niyan, baka etong si Topman siya naman yung hahanap dito kala Bonnie at saka dun pa sa ibang mga Straw Hat Pirates natin, at siya yung lalaban tatapos sa mga to isa-isa. At so ayan, ay kayo ba sa tingin nyo etong si Topman na nga ba yung hunting dyan sa iba pang grupo ng Straw Hat Pirates natin na tatapusin yan isa-isa? Pero ayan, ay after nga dito kay Topman ay punta na nga tayo sa sinasabing kung sino naman yung pinakamalakas dito sa 5 elders natin. At so para malaman yan, yung isa na pwede natin pagbasihan dito ay kung sino yung inuna nilang atakihin at tinapatan. So unahin natin etong si Saint Venus. So ang inuna niya nga dito ay etong mga pacifistas, habang etong si Saint Mars ang inuna niya ay yung sa Labo Face. Habang dito sa kabilang banda si Topman nawawala nga siya. So not sure pa dyan kung ang inuna niya nga dito o tatargetin niya yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero etong si Saturn, yun pa rin at is pa rin, kinakalaban niya pa nga rin dyan si Luffy. Pero ganun pa rin, hindi pa nga rin siya halos
makatama dyan kay Luffy. So somehow ay medyo match-match etong laban nilang dalawa dyan. Pero sa kabilang banda, etong si Saint Jupiter naman, ang inatake niya kagad ay etong si Luffy si Nika. So kaya nga sa 5, ang sinasabi dito, kung sa usapang tapatan lang naman, ang pinakamalakas na araw dyan ay etong si Saint Jupiter. So hindi etong si Saint Saturn. So kasi nga naman kung pagbabasihan etong mga tapatan na ginawa ng mga 5 elders natin, ay etong si Saint Jupiter talaga yung pwedeng sabihing pinakamalakas. So usually di ba kasi sa mga anime ganyan, yung kapag nagsisilapagan na nagsisidatingan yung mga kalaban, kung sino yung tinapatan nila, yun yung ka-level nila eh. So somehow pwedeng ganyan nga yung mangyari dito sa pagdating ng 5 elders natin. At meron pang mga comments na nag-a-arise na etong si Saturn nga yung pinakamahina sa 5. Kasi nga di ba usually kung sino nga raw yung nauuna ay siya yung parang messenger lang eh dun sa grupo na yon. So kumbaga siya pala yung parang appetizer ganyan, yung pangpauna pa lang at hindi siya yung pinakamalakas ganyan. So pwedeng ganito nga rin yung idea dyan ni Oda, parang katulad dun sa ibang mga animes pa kung paano ini-introduce yung lakas o ini-scale yung lakas ng mga kalaban. At so yan, di pa naman sure to, ano pa lang to, isa sa mga napakarami pang pwede natin pagbasihan kung paano malalaman kung sino nga yung pinakamalakas sa 5 elders natin. Pero review tayo ngayon, punta tayo sa pwede ngang mga tatapat dyan sa mga 5 elders natin. At unahin natin dito itong si Saint Jupiter at saka nga itong si Saturn. So dito obviously ang tatapat sa dalawa ay itong si Luffy, si Dory at saka nga si Brogy. Kasi sila nga yung currently na nakikipagbakbakan na dyan. So bahala na silang magka-rumble-rumble dyan sa area nila dyan. Pero ang next natin ay etong si Saint Venus. At ang pwede nga tumapat sa kanya ay eto nang si Zoro. Kasi nga parehas eh na swordsman etong dalawa. At ang next ay etong si Saint Mars. At ang posibleng tumapat sa kanya ay si Sanji Boy nga. So kasi nga itong si Sanji sa lahat dyan yung may kaing lumaban dyan sa may ere o sa hangin. At yung sa pagdating naman dito kay Topman, ang posibleng tumapat sa kanya ay eto na ngang si Pops Jinbei natin. So kung itong si Topman ay katulad nga dun sa ibang mythical beast na wild boar na kayang kumain saka magbuga ng apoy, ay napaka-interesting nga kung ang magiging kalaban niya dyan ay etong si Pops Jinbei. So kung baga ang mangyayari niyan, apoy laban sa tubig. At so after nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin. At ayan ay kung meron kayong mga ibang comments pa o naiisip kung sino yung mga pwedeng tumapat dito sa mga 5 elders natin, ay pwede nyo i-comment yan dyan sa baba. At yun pala, ay huwag nyo pala kalimutan mag-iwan na like kung natripan nyo itong video natin. So yun lang naman at ulit, maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. 君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend